Hanggat kaya nating tumulong sa ating kapwa, ay tumulong tayo ng walang hinihintay na kapalit. At kahit hindi natin kadugo ang isang tao, ay mahalin pa rin natin ito dahil hindi lamang sa dugo nasusukat ang pagmamahal. Ating pong tunghayan, mga mahal naming tagapakinig, ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating sender na albularyo sa bayan ng Nueva Ecija. Magandang araw po, Karine, at sa libu-libu po ninyong mga tagapakinig. At tagal-tagal na rin po nang mag-umpisa akong makinig dito sa channel mo. Kaya naman, naisipan ko pong ako naman ang magbahagi ng aking karanasan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Karding Narciso, 52 anyos at taga Nueva Ecija. Isa akong antingerong albularyo. Ito po ang aking kwento. Taga Mindanao talaga ako noon at nagpasya lamang na dito sa Nueva Ecija kami manirahan. Kaya naman purong Bisaya talaga ako na natutong magtagalog mula nang matira dito sa Nueva Ecija. Ang mga pinag-uusapan pala namin ay isasaling ko na lang sa Tagalog upang maunawaan ng mga tagapakinig. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento na sana'y kapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig, Karine. Tandang-tanda ko po noong bata ako ay lagi kong nakikita ang lolo ko Antonio ko. Lagi siyang nagkukulong sa kwarto at tila ba isang baliw na nagsasalitang mag-isa. Hawak ang isang bagay na kumikislap at kapirasong papel na paulit-ulit niyang binibigkas. Hindi ko maunawaan ang lengguwaheng yon, Karine, dahil hindi siya Bisaya o Tagalog na salita. Tuwing tinatanong ko naman kasi siya, ang lagi lamang niyang sagot sa akin ay wala lang yun. Lagi nga rin palang sumasali ang lolo ko sa mga patimpalak sa barangay namin at siya lagi ang tinatanghal na kampyon. Kung minsan nga ay hindi na siya pinapasali upang bigyan naman daw ng pagkakataon ang ibang kalahok. Gusto kasi lagi ni lolo ang manalo sapagkat malaking tulong sa amin ang kanyang perang napapanalunan. Kasama kasi namin siya nila nanay at tatay at ng isa ko pang kapatid sa aming bahay. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang lolo ko, ay hinanap ko mula sa higaan niya ang madalas kong makitang suot niya o di kaya'y hawak-hawak niya. Natagpuan ko ngayon sa ilalim ng kanyang unan at kaagad ko itong kinuha. Bilog ang bagay na yon, Karine, na gawa sa ginto. May kabigatan ang bagay na yon at may nakaukit doon na mga salita, ngunit hindi ko yon maintindihan. Labis akong nagtataka kung bakit laging kinakausap ni lolo ang bagay na yon. Nang biglang magising si lolo at nakita niya akong hawak-hawak ko ang gamit niya. "Apo, anong ginagawa mo sa akin, silid?" Tanong sa akin ni lolo at kaagad na kinuha ang hawak ko. "Pasensya na po, lolo, kung pinakailaman ko ang gamit mo. Labis na po kasi ako nagtataka kung ano po ba ang bagay na yan." "Gusto mo ba talagang malaman na po?" "Opo, lolo." Tumayo naman ang lolo ko. Sa kanya isinara ang pinto at pagkatapos nga ay sinenyesan niya akong maupo sa kanyang papag. Naupo rin naman siya sa tabi ko at hinawakan ang magkabilang balikat at pinihit ako paharap sa kanya. "Ang lahat ng malalaman mo ngayong gabi,
Sana'y sa ating dalawa lang, apo. Wala kang ibang pagsasabihan. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lolo. Makakaasa ka pong wala akong ibang pagsasabihan. Mapagkakatiwalaan mo po ako. Kung ganon, sige. Sasabihin ko sa'yo kung ano nga ba ito. Sabay angat ng bahagya ni Lolo sa bagay na yun. Isa akong minero dati, apo. Minero po? Ano po ang minero? Naguguluhan kong tanong dahil noon ko lamang narinig ang salitang yun. Sila yung mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng lupa upang kumuha ng mga ginto, pilak, mga mineral, karbon ay bahagi ng industriya ng pagbimina. Paliwanag sa akin ni Lolo. Napatango-tango na lamang ako habang nakatitig sa kanyang hawak. Ano po bang tawag sa bagay na yan? Gintong medalyon na po. Napulot ko ito habang naghuhukay kami. Nakabalot ito sa isang telang itim at hindi lamang basta gintong medalyon ito dahil may taglay itong kapangyarihan. Kapangyarihan po? Ano pong kapangyarihan yon? Kapag suot ko ito, ay nagiging malakas ako. Pakiramdam ko'y hindi pa ako matanda. Hindi pangkaraniwang lakas lamang, kundi kakaibang lakas. Kaya kong pumutol o magpabaluktot ng kahit anong matigas na bagay sa pamamagitan lamang ng aking mga kamay. Paliwanag sa akin ni Lolo at ikiwintas niya na yon. Nakakamangha naman po, Lolo. Kaya naman po palagi pala kayo nananalo eh. Yun ang aking sikreto, apo. Kung kaya't palagi akong panalo. At sa'yo ko gustong ipamana ang gintong medalyon na ito. Sa akin po? Pero bakit ako po? Bata pa po ako, Lolo. Nandiyan naman po ang tatay ah. Ngunit umiling-iling si Lolo. Hindi niya raw pwedeng ipagkatiwala kay tatay ang medalyon sapagkat lasinggero si tatay. Baka kapag nalasing ito ay maibunyag nito ang tungkol sa medalyon. Baka hindi raw maalagaan ni tatay kung kaya't ako ang napili niyang magmana nun. At pagdating daw ng panahon ay magagamit ko yon. Sinabi rin niyang gamitin ko yon sa kabutihan at hindi sa kasamaan upang hindi raw mawalan ng bisa ang medalyon. Ang medalyon din daw na yon ay may kasamang papel kung saan mayroon daw siyang binabasa upang mas lalong lumakas daw ang kapangyarihan nito. May kakayahan nga rin palang manggamot ang aking lolo, Karine. Pero hindi siya kagaya ng ibang albularyo na talagang dinadagsa ng mga nagpapagamot dahil ang kanyang panggagamot ay palihim lamang daw. Kapag daw kasi nahawakan niya ang kahit na anong parte ng katawan ng tao, ay nalalaman niya ang sakit nito. At sa pamamagitan nga ng pagsulat ni Lolo sa pangalan ng may sakit at kaunting dasal, ay gumagaling ang taong yun. Dahil din daw yun sa medalyon kung kaya't nakakagamot siya ng may sakit. Minsan na rin daw na may nakalaban ang lolo Antonio ko. Sa parting Mindanao nga kasi ay hindi lamang tao ang nakatira sa lugar na yun, kundi iba't ibang nilalang. Hindi po tao ang nakalaban niya, kundi isang manananggal. Tama po kayo ng inyong pagkakarinig. Noon daw kasi ay buntis ang lola ko. Asawa yun ni lolo. Ang ipinagbubuntis daw ng lolo ko noon ay ang tiyuhin ko. Hating gabi na raw noon nang magising daw si lolo dahil hindi raw mapakali ang aking lola.
Para daw bang napakainit kahit ang lolo ko naman ay giniginaw raw dahil malakas naman ang hangin ng mga panahong yun. Sa mga hindi pala nakakaalam kung ano ang manananggal, isa itong nilalang na may kakayahang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Ito ay sinasabing nagpapalit ng anyo kapag sumasapit na ang hating gabi. Ang mga manananggal ay may kakayahang hatiin ang katawan at tinutubuan din ito ng pakpak ng parang sa paniki. Paborito raw kainin ng mga manananggal ang mga sanggol sa sinupupunan ng isang babaeng nagdadalang tao gamit ang kanilang dila na kasing nipis ng karayom at kayang humigop ng dugo. Dahil daw kakaiba na nga ang nararamdaman ni Lola, ay nagdesisyon daw siyang bumangon at kumuha raw siya ng mga bawang at inilagay yon sa bintana maging sa pintuan daw. Nagsaboy na rin daw siya ng asin. Nang bigla na lamang daw niyang marinig ang paghampas ng kung ano mula sa itaas. Inakala raw niya noong una na malaking ibon lamang yon, ngunit isa raw pala yung manananggal. Kinabukasan daw ay inabangan ni Lolo ang manananggal dahil alam daw niyang babalik at babalik yun. Pagsapit nga raw ng hating gabi, ay naririnig na niya ang pakpak nito mula sa bubong, kaya ang ginawa raw ng lolo ko ay lumabas siya. Dinadagit daw siya ng manananggal. Napakapagit daw ng itsura nito at gulo-gulo ang buhok. Ang ginawa raw ng lolo ko, hinubad niya ang gintong medalyon at itinaas yun. Kumislap daw yun, Karine, at nasilaw raw ang manananggal at kaagad na raw itong lumipad palayo. Simula raw noon ay hindi na ito bumalik at hindi niya naisakutuparan ang masamang balak sa ipinagbubuntis ni Lola. At yun nga, ang tiyuhin ko na sa ngayon ay 10 taon na ring patay. Sa pagkukwento nga ni Lolo, ay hindi na namin namalayan na madaling araw na pala. Kaya naman ang lolo ko ay tuluyan ng bumangon at ako naman ay natulog pa. Mula nga nang malaman ko ang mga itinatagong sikreto ni Lolo, ay lagi na kaming magkasama. Sa loob nga ng kabundukan kami nag-iinsayo. Maaga akong sinanay ni Lolo na makipaglaban, lalo na ang manggamot. Nang magkolehiyo ako, ay sa Maynila ko napiling mag-aral. Nursing ang kinuha kong kurso upang magamit ko rin ang kakayahan ko sa panggagamot. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako nakapagtapos dahil na rin sa kakulangan ng pera. Malaki kasi ang gastusin kapag kolehiyo ka na. Nagdesisyon akong magtrabaho na lamang sa Maynila. Naging janitor ako, naging kargador sa palengke, at nasubukan ko ring maging dishwasher sa restaurant. Naging taxi driver din. Habang taxi driver ako, Karine, ay iba't ibang tao nga ang naisasakay ko. Maingat akong nagmamaneho dahil nga sagutin ko ang buhay ng mga sakay ko. Dahil kumikita na ako ng pera at naasahan na ng mga magulang at kapatid ko, ay nagpasya na lang akong wag nang bumalik sa pag-aaral at itinuloy ko ang aking paghahanap buhay. Hanggang isang gabi ay may naisakay akong babae na may kalong na sanggol. Nahalata ko sa mga mata niya na para siyang takot na takot. Pumukaw rin ng atensyon ko ang braso niya na may mga kalmot. Ma'am, napano po ang sugat mo? Mukhang malalim po ah. Mukhang kailangan kitang dalhin ng ospital. Hindi na po kuya. Ayos lang po ako.
Padiretso na po ako sa Pasay. Utal-utal niyang tugon dahil nanginginig talaga siya sa takot. Ganun po ba? Pag uwi niyo po, lagay niyo po ng alcohol para hindi ma-infection. Tsaka, anong klaseng nilalang po ba sumalakay sa inyo? Mapangahas na tanong ko sa aking pasahero dahil malakas ang kutob ko na hindi yon kalmot ng pusa. Kahit naman po sabihin ko sa inyo, kuya, hindi rin po kayo maniniwala. Kaya pakiusap lang po. Huwag na po kayo magtatanong. Nagtataka kasi ako sa haba ng lalim niyang mga sugat sa braso mo. Hindi yan normal na kalmot ng pusa. Maniniwala ka po ba kung sinabi kong inatake kami ng anak ko ng aswang? Nangunot ang aking noo, Karine. Tama nga ang hinala ko na hindi yon kalmot ng pusa. Pero nakakapagtakang sa ganito kataong lugar ay may napapadpad na rin palang aswang. Kilala niyo ba yung aswang na umatake sa inyo? Yung baby mo, Ayos naman ba? ayos naman siya, kuya. Hindi siya napano. Tenant din ang aswang na yon sa apartment kung saan kami tumutuloy ng anak ko. Kamakailan lang din sila dumating ng kanyang asawa. Ang akala namin normal silang tao. Yung pala yung mga aswang sila. Ano pong itsura nila? Kawangis naman nila tayo. Para rin silang tao, ngunit kapag titingin ka sa mga mata nila, ay nakabaligtad ang refleksyon mo. Tugon niya sa akin. At doon ko nga tuluyang nakumpirma na aswang nga talaga ang tinutukoy niya. Hindi ko rin sila nakikitang lumalabas sa araw. Pero sa gabi, nakikita ko silang lumalabas. Kaya pala, kakaiba ang mga kilos nila. Nakakatakot lang kasi kaya pala nilang makihalubilo sa tao. Naniniwala po ako sa aswang. Naikwento sila ng lolo ko dahil minsan na rin silang may nakalaban. Manananggal naman yun. Isang uri ng aswang na nahahati ang katawan. Nakakatakot, kuya. Noon talaga ay hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Akala ko'y isa lamang silang katang-isip. Pero dahil ako mismo yung nakakita na, masasabi kong totoo pala talaga sila. Opo, ma'am. Totoo talaga sila. At isang lolo ko sa magpapatunay na hindi lamang tayo ang nabubuhay dito sa mundo. Albularyong lolo ko. Pero hindi kasi siya yung lantaran kong manggamot eh. Sa pamamagitan ng medalyon ay kaya niyang magpagaling na may sakit, na kulam man o nabarang. Ilang minuto pa nga ang lumipas at nakarating na kami kung saan siya nagpapahatid. May kakayahan naman ako kahit papaano sa panggagamot, pero hindi ko pa talaga ito sinusubukan sa ibang tao. Nakakalayo na ako nang mapansin kong naiwan ng babae ang kanyang bag, kaya naman kaagad akong bumwelta pabalik. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin dahil sa kanto ko lamang siya ibinaba. Bumaba ako mula sa taxi at nagbabakasakaling babalik siya. Napangiti naman ako nang bigla ko siyang matanaw. Umalis ako mula sa pagkakasandal ko sa taxi at sinalubong ko siya upang ibigay sa kanya ang kanyang bag. Ma'am, naiwan niyo po. Maraming salamat po. Buti pala hindi ka pala umaalis. Sa katunayan yan, nakaalis na ako. At nang mapansin ko may bag sa likod, bumwelta ako. Alam ko kasing sa'yo yan. Salamat uli ah. Ako nga pala si Rebecca. Sabay lahat niya ng kanyang kamay sa akin. Noong unay, nag-aalangan akong tanggapin ang kamay niya at baka magalit ang kanyang asawa. Ricardo Narciso. Pagpapakilala ko rin sa kanya. Pero tawagin mo nila akong Karding
dahil yun ang tawag sa akin ng pamilya ko. Sige na po, ma'am. Pumasok na po kayo ng anak mo at baka mahamugan pa siya. Salamat, Karding. Sana'y magkita pa tayo. Nako, baka hindi na ho. Bakit naman hindi? Siya nga pala. Baka gusto mo magkape muna. Safe naman ang pinapasada mong taxi dyan eh. Dito kasi nakatira ang nanay ko. At mula ngayon, ay dito na kami titira ng anak ko. Naghiwalay na kasi kami ng kinakasama ko dahil nambababait nang bubugbog siya. Mas lalo akong naawa sa kalagayan niya, Karine. Niloko pala siya ng kinakasama niya at ngayon inaatake pa ng aswang. Pumayag ako sa alok niyang kape dahil talagang mahilig din ako sa kape. Tsaka libre na yun, hindi ko nabibilhin pa. Pagpasok ko sa bahay nila ay halos malusaw ako sa tingin ng nanay niya at para bang gusto ko na lamang bumalik sa aking taxi. Ngunit nang ipakilala ako ni Rebecca sa kanyang nanay, ay ngumiti na ito. Ang isang beses naming pagkikita ay nagsunod-sunod na. Naging madalas na ang pagkikita naming dalawa at napagtanto kong iniibig ko na siya. Inamin ko sa kanya na nagugustuhan ko na siya at ganon din pala siya sa akin. Karding, pero may anak na ako. Tanggap mo pa rin ba ako at ang aking anak? Oo naman, Rebecca. Bakit naman hindi? Kaya kong ituring na tunay na anak ang anak mo. Salamat, Karding. Ang akala ko'y wala na magmamahal sa akin dahil may anak na ako. Nang maging nobya ko na siya, Karine, ay nagpaalam ako sa nanay niya kung pwede kong isama si Rebecca sa amin sa Mindanao. Pumayag naman ito at sinabi niyang ako na ang bahala sa mag-ina. Kahit hindi ko tunay na anak ang anak ni Rebecca, ay minahal ko ito na parang sarili kong anak. Nagsama kami ni Rebecca at nabiyayaan ng isang anak na lalaki. Babae naman ang unang anak niya sa kanyang kinakasama. At nang makapanganak nga si Rebecca, ay nagpakasal kami. Kaunting salo-salo lamang dahil wala naman ako maraming pera para maghanda ng marami. Ang importante lang naman ay may raos ang aming kasal at maging legal ang aming pagsasama. Napakabait ni Rebecca, kaya naman gustong-gusto rin siya nila nanay at tatay, maging ang kapatid ko at si Lolo. Sa paglipas pa ng ilang taon, ay kinausap ako ni Lolo. Lo, bakit po? Sabi ni Rebecca, pinapatawag mo raw ako. Dalian mo at isara mo yung pinto. Kaagad ko ngang isinara ang pinto at nagtatakang lumapit kay Lolo. Hinubad niya ang kanyang medalyon mula sa kanyang liig. Sa kanya ako pinatalikod at isinuot yun sa akin. Tanggapin mo ang aking pamana sa iyo, Apo. Lolo, ipinapamana mo na po sa akin? Oo, ingatan mo yan, Apo, at huwag mong iwawala. Gamitin mo ang medalyon na yan upang makagamot ka ng mga may sakit. Hindi ka nakapagtapos kaya naman hindi mo natupad ang pangarap mong maging nurse. Pero sa pamamagitan ng medalyon na yan ay makakatulong ka pa rin sa mga tao. Mapapagaling mo ang lahat ng may sakit. Salamat po, Lolo. May taglay na kapangyarihan yan. Kapag suot mo yan, ay hindi ka mapapahamak. Pangontra rin yan sa mga mangkukulam at mambabarang at sa mga aswang. Pero huwag kang magiging mayabang kahit na may taglay kang kapangyarihan. Pangako po, Lolo. Iingatan ko po itong pamana mo sa akin at gagamitin ko po ito
sa kabutihan. Sige na, bumalik ka na ron at ako'y magpapahinga na. Sige po, Lolo. Saka ako lumabas sa kanyang silid. Napapansin kong kakaiba nga ang lakas ko ngayon. Pagsapit ng umaga, ay narinig kong umiiyak sila nanay at tatay. Kaya naman, patakbo akong nagtungo sa kinaroroonan nila at doon ngayon sa kwarto ng aking lolo Antonio. Wala na ang lolo niyo, anak. Iniwan niyo na tayo. Saad ni nanay habang humahagulgol ito ng iyak. Pero ako naman ay nanatiling tulala. Labis akong nabigla sa mga nangyayari ngayon. Hindi ako makapaniwalang wala na ang lolo ko. Samantalang kausap ko lang siya kagabi at ipinamana niya sa akin ang gintong medalyon niya. Naalala ko ang sinabi niyang magpapahinga na siya. Ibang pahinga pala ang ibig niyang sabihin. Nagtungo rin sa kwarto ni lolo ang asawa ko at kagaya ko ay natulala rin ito. Kahit gustuhin kong umiyak, ay walang luhang lumalabas sa aking mga mata. Saka lamang ako naiyak nang inihahatid na namin siya sa kanyang huling hantungan. Paalam, Lolo. Pangakong iingatan ko ang pamana mo sa akin at magiging manggagamot ako rito sa atin. Mahal na mahal kita, Lolo. Di ko man yan nasasabi sa inong nabubuhay ka pa. Wika ko sa aking sarili habang punong-puno ng luha ang aking mga mata. Kahit nangungulila ako kay Lolo, pinilit kong magpakatatag dahil may pamilya akong umaasa sa akin. Lumipas ang ilang araw. Habang kumakain kami, ay may kumatok mula sa aming pinto. Kaya naman tumayo ako upang pagbuksan yun. Karding, kakapalan ko na ang buka kong lumapit sa'yo. Baka pwedeng makahiram ng pera. Ibabalik ko rin kaagad. Kailangan kasing madala sa ospital ang panganay kong anak. Inaapoy kasi siya ng lagnat kanina pa. Ganun ba, Rigor? Sige, dalhin mo na lang siya sa akin. Baka kaya ko siyang gabutin. Tsaka isa pa, gabi na. Mahirap ang daan natin. Salamat, Karding. Maasahan ka talaga. Sige, sandali. Dadaling ko siya rito. At sana, mapagaling mo siya. Nagmadali nga akong kumain. At maya-maya lamang ay bumalik na rin si Rigor. Kasama na ang kanyang anak na may sakit. Nang kapain ko ang noo nito, ay sobrang init nga niya at tumitirik na ang mga mata nito at nanginginig ang katawan niya. Gamit ang ipinamana ni Lolo na gintong medalyon, ay nagdasal ako ng taimtim at ang orasyon na nakasulat ay akin ding binigkas. Sa pamamagitan lamang ng pagdampi ng aking palad sa kanyang noo, ay huminto ang pagtirik ng kanyang mga mata at nawala ang kanyang panginginig at humupa na rin ang init nito. Salamat, Karding! Hulog ka talaga ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil sa iyo'y gumaling ka agad ang anak ko. Tuwang-tuwang sambit ng aking kababatang si Rigor. Ganon din ang 10 taon niyang anak na paulit-ulit na nagpapasalamat sa akin. Masaya ang aking kalooban dahil sa ikalawang pagkakataon ay nakapagpagaling ako ng may sakit. Hanggang sa mabalitaan pa ng ibang tao sa amin na marunong akong manggamot, kung kaya't dinagsa ako ng tao. Halos wala na akong pahinga dahil pinipilahan na talaga nila ako. Madaling araw pa lamang ay may mga tao na sa labas at hinihintay na labasin ko sila upang gamutin.
May mga nagpupunta rin sa akin na biktima ng itim na mahika at ito nga yung tinatawag na kulam. Nakakapagpalakad din ako, Karine, ng mga matagal ng paralisado at nakakagamot din ako ng mga bulag. Pero hindi ko po kaya ang mga inborn ng bulag. Kaya kapag nalaman kong inborn ng bulag ang pasyente, ay tinatapat ko sila na hindi ko kayang gamutin yun. Hindi nga rin po pala nag-uubliga na maningil ng bayad sa panggagamot ko dahil sila ang kusang nagbabayad. Ang iba naman ay mga prutas ang kanilang ibinabayad. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero dinadayo na rin ako ng mga taga-ibang lugar, kahit pa mga taga-Maynila. Tumatanggap din ako ng mga sinasapian, kaya naman mas lalo talaga akong nakilala. Pero kung karamihan ay manghang-mangha sa akin, may iba naman na hindi naniniwala sa kakayahan ko at sinasabing peke lamang ang panggagamot ko at ang mga tao raw na nagpapagamot sa akin ay nagpapanggap lamang daw na may sakit. Pero kahit siraan nila ako, ay ang mga pasyente ko naman ang magpapatunay na hindi ito kasinungalingan. Dahil ang ilang mga kilalang tao ay sa akin din nagpapagamot. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan na namin ng pamilya ko na lumipat ng tirahan sapagkat hindi na kami ligtas sa lugar namin. Dahil may mga naiinggit talaga sa akin at isa na roon ang kapwa ko albularyo. Dahil mula raw nang magsimula akong manggamot ay kumonti na ang mga nagpapagamot sa kanya. At dito nga kami napadpad sa Nueva Ecija. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar ko rito sa Nueva Ecija. Sa paglipat namin dito ay halos 5 taon din akong nagpahinga sa panggagamot at binalak ko na talagang tuluyang huminto. Ngunit sa hindi ko inaasahan ay napanaginipan ko si Lolo at ito ang aming naging pag-uusap sa panaginip ko. Apo, huwag mong talikuran ang kakayahan mong manggamot. Hindi ba't sinabi kong tumulong ka hanggat kaya mong manggamot? Sayang ang kakayahan mong yan dahil hindi lahat ay kaya ang ginagawa mo. Pero Lolo, gusto ko na sana ng tahimik na buhay. Gusto ko nang mamuhay ng normal. Pero paano naman ang mga taong nangangailangan ng tulong mo? Dahil hindi lahat ay kayang magpagamot sa mga ospital. Sandali akong nag-isip at nang akma akong lalapit sa kanya ay bigla siyang nawala sa paningin ko at pagkatapos nga nun ay bigla akong nagising. Napahawak ako sa aking medalyon. Tama si Lolo, hindi lahat ay kayang magpagamot sa mga doktor. Kaya kailangan ako ng mga taong hindi kayang magpagamot sa mga ospital. Makalipas nga ang ilang buwan, ay nagpasya na ulit akong manggamot at ang una kong naging pasyente ay ang anak kong bunso. Simula nun ay nagsunod-sunod na nga ulit ang nagpapagamot sa akin at karamihan nga sa nagagamot ko ay mga katulad kong kapuspalad. Kadalasan talaga ng mga nagpapagamot sa akin ay ang biktima ng kulam. Medyo mahirap talaga, lalo kapag ang mangkukulam ay malakas. Mabuti na lamang at pinoprotektahan ako ng aking medalyon. Isang gabi, nang maubos ang mga pasyenteng nakapila, magpapahinga na sana ako nang bigla akong lapitan ng itinuturing kong anak. Ito nga yung anak ng asawa ko sa una. May dala siyang isang basong gatas para sa akin at alam kong may gusto siyang sabihin.
Tay Karding, pwede po ba kitang makausap? Oo naman, anak. Ano ba yun, Nika? Mula bata po ako, ikaw na po ang kinikilala kong ama. Ikaw ang nagpalaki, nagpaaral, at ikaw nagbigay ng mga bagay na hindi nagawa sa akin ng tunay ko pong ama. Kaya maraming salamat po ah. Hindi mo po ako tinuring na ibang tao. Pantay po ang pagmamahal mo sa amin ni Nikolay. Kaya maraming salamat talaga, Tay. Mahal na mahal din po kita. At ikaw lamang po ang tatay ko para sa akin. Wala na pong iba. Promise. Maluhaluhang sambit ni Nika sa akin, Karinem. Ibinaba ko naman sa tabi ko ang gatas na tinimpla niya at tinawakan ko ang kanyang balikat. Alam mo, anak, kahit hindi mo nakasama ang tunay mong ama, huwag ka sanang magtanim sa kanya ng sama ng loob dahil kahit balibaligtarin mo ang mundo, siya pa rin ang totoong tatay mo. At kung hindi dahil sa kanya, ay wala ka sa mundong ito. Alam ko naman po yun, Tatay Karding. Pero ikaw po talaga ang tatay ko para sa akin. Hindi naman po masama ang loob ko sa kanya eh. Pero kung papipiliin ako, kung ikaw o siya ba? Siyempre ikaw ang pipiliin ko. Ama ka po ng lahat eh. Marami kang napagaling kahit nung nasa Mindanao pa tayo. Kahit yung mga taong nawawalan ng pag-asa, nagkaroon muli ng pag-asa. Marami nagmamahal sa'yo, Tay. Pagmamahal niyo lang naman ang kayamanan ko, anak. Kayo ang inspirasyon ko. At dahil sa inyo, nagpapakatatag ako. Kahit minsan nga talaga'y napanghihinaan na ako. Huwag kang panghinaan ng loob, Tay. Nandito lang po kami para sa'yo. Kahit mag-asawa na ako, ay sa poder mo pa rin ako titira. Aasahan ko yan, anak, ha? Oo naman po. Ganun ko po kayo kamahal ni nanay at ni Nikolay. Tsaka sila lolo at lola po. Kailan may hindi po rin nila pinaramdam sa akin na hindi nila ako kadugo. Na hindi nila ako tunay na apo. Napakaswerte ko po na mayroon kayo sa buhay ko. Makalipas nga ang ilang taon, nagkaroon na nga ng asawa si Nika. Tinupad niya ang pangako niya sa amin na sa amin pa rin siya titira. Hanggang sa magkaroon na nga sila ng anak ay sa amin pa rin sila nakatira. Sunod nga ay ang bunso ko namang anak ang nag-asawa. Pero hindi ito kagaya ni Nika na sa amin pa rin tumira dahil bumukod ito ng bahay kasama ng kanyang asawa. Nagpatuloy pa rin ako sa panggagamot ng mga taong may sakit hanggang sa nagkaroon ako ng pasyenteng babago ng buhay namin. May cancer kasi siya at tinaningan na raw ng doktor ang buhay niya. Pero hindi yun ang nakikita ko. Biktima lamang siya ng kulam. Nang sabihin ko ngayon ay may suspetsya na siya kung sino ang nagpakulam sa kanya. Malamang daw ay yun ang kabit ng kanyang asawa. Sa pamamagitan nga ng medalyon at orasyon ay nakontra ko ang kulam. Nang magamot ko nga siya, ay tuwang-tuwa siya sa akin at sa labis na tuwa ay nagbayad ito sa akin ng 1,000,000. Hindi ko yun tinanggap noong una dahil napakalaking pera nun. Pero hindi talaga niya ako tinigilan hanggat hindi ko yun tinatanggap. Utang raw niya sa akin ang kanyang buhay. Kung hindi dahil daw sa akin, ay mawawala na siya sa mundo. Bagay na ayaw niyang mangyari dahil may mga anak pa siyang umaasa sa kanya. At hindi lamang yon ang tulong na natanggap ko mula sa kanya dahil madalas siyang bumisita sa bahay kahit magaling na siya. May mga dala siyang maraming grocery, mga bigas, at nakaugalian na rin niyang magbigay ng tulong sa aming barangay. Marami pa rin talagang
mabuti ang puso at handang tumulong sa kapwa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ito po ang inyong abang lingkod, Ricardo Carding Narciso. Wakas.